So, ito po, magbibigay lang po ako ng konting comment, no? Dito po sa Marcos name, no? Kasi nga, marami po sa mga kabataan ngayon ay lumaki po na bini-brainwash sila kung ano kasama si Marcos. Yung mga kaedad ko ay, nako, yun din po ang panahon na talagang na-demonize, parang demonyo yung pagpinta sa pangalan ni Ferdinand Edelin Marcos. Kaya nga po, nagtagumpay yung EDSA Revolution kasi yung taong bayan naniwala talaga na napakasamang tao si Ferdinand Edelin Marcos. Pero ngayon, nakakapagtaka, no? This is a puzzle na sinasabi. Nasa kabila po ng ganoong napakapangit na paglarawan sa pangalan ng Marcos, bakit ba na si BBM ngayon ay kahit nga hindi nagkumakampanya, nanalo bilang senador, muntik nang manalo bilang vice president, kung hindi lang dinaya, at hanggang ngayon ay patuloy po na malakas. Nasa number 2 pa rin si BBM. Hindi ba? Dapat kung totoo yon at pinapaniwalaan yun ng taong bayan hanggang ngayon, yung mga hindi wasto na itinuturo sa kanila ng mga dilawan noon, ay di ba dapat hanggang ngayon ay hindi yan makakabawi ang Marcos family? Bakit po? Marami na po yung mga kabataan ngayon. Kung sabihin po yung mga loyal kay FM noon, ay naku, marami na po mga senior citizen kung may nabubuhay pa, ay mga matatanda na kung 62 na nga no? So when FM was president, when he declared martial law, ay 13 taon pa lang ako. Kaya talagang lumaki ako, no, na under Marcos, high school, college, so hanggang sa unang mga taon na nagtrabaho na po ako. Kaya witness po ako sa Marcos government, no? So hindi ba kung talagang masama si Marcos at parang santo, bayani nga ang pagturing nila kay Ninoy Aquino at si President Cory Aquino, ganun din, no? Naging president din si Noynoy Aquino. Bakit ba na biglang bumaliktad ngayon? At parang natuklasan na ng maraming Pilipino, including, nakakapagtaka ito, including yung mga kabataan ngayon. Kasi kung itong mga kabataan ay naniniwala din sa mga propaganda tungkol sa mga Marcos, ay dapat mahina dito si BBM sa mga kabataan. No? Kasi mas marami po mga kabataan ngayon, no? Yung nasa edad 18 hanggang 30, no? Yan po ang age bracket. Yan po ang pinakamarami ngayon, no? Yan po ang pinakamaraming bilang ng mga botante. Kaya masasabi natin na winaldas ng mga dilawan. Winaldas ni Noynoy itong napakalaking tawag na political capital. Yung paghahanga, yung pagre-respeto dati kay Ninoy, kay Cory, ay wala po. Nawala po lahat, natunaw po lahat. Dahil sa kabalsugan ng Liberal Party nitong nakaraang 2010 to 2016. In that period of 6 years, napudpod, nadurog ang paghahanga, ang pagre-respeto, ang pagpupugay ng mga Pilipino sa pamilya na sinasabi dati ay sila daw ang nagpabalik ng demokrasya sa Pilipinas. Natuklasan na. People have discovered na ito ang mga dilawan ay mga tuta ng mga oligarko at sila ay nagpapatupad lang ng kung ano ang gusto ng mga oligarko. And that is the reason why Rodrigo Roa Duterte hanggang ngayon, no, less than 1 year na lang natitira sa kanyang term of office kasi June 30 hanggang June 30 lang siya, no? 11 months na lang natitira sa kanya. At sa kung alam niyo po ang history, usually po sa kalahati pa lang, half time pa lang ng term of office ng isang pangulo, pababa na po yan.
pababa na yan. Kay Gloria nga, bumagsak talaga yan, no? Pagdating sa, wala pang half time, no? Bumagsak na yan si Gloria Macapagal Arroyo. Si Erap Estrada, hindi nga tumagal ng 3 taon, no? At napaalis sa EDSA 2, no? Pero si Tatay Digong ay iba. With 10 months to go, in 11 months to go, ay aba, kasing tibay at mas tumibay pa nga. Dahil nga ipinakita niya na handa siya na magsakripisyo, na tanggalin siya through a coup d'etat, tanggalin siya ng mga Amerikano, tanggalin siya na itong nanalangin na magkasakit siya at mamatay, pero sabi niya hindi. Ito po talaga yung totoong the Filipino is worth dying for. Sabi yan ni Ninoy, pero si Tatay Digong, siya po ang nagpapakita niyan. He is the embodiment of that sacrifice para sa taong bayan. Handa siya na makulong. Sabi na, papakulong ka namin. Sige. Over my dead body. Mga ganyan po ang nakikita ng taong bayan. At yan din po ngayon na nauunawaan na mas maraming mga Pilipino na yung may mga kasalanan. No? Ako po masasabi ko sa inyo, may mga malaking kasalanan. Nandun ako no? I was between the ages of 13 to about 23 yata, no? Nung 27, nung 86 kasi natapos yung Marcos regime, no? So, ilang taon ba, no? 86 minus 73, 20 ano ba yun? 24 years, no? Or 28 years. Hindi ko na, basta math, mahina talaga ako. Basta ganun po kahaba, 2 dekada na under Marcos. Dapat po, kung talagang masama, nako, wala akong masasabing maganda. Di ba? Pero dahil nga nakita ko na sa umpisa nga, tama po yung direksyon na gustong sundin ni Pangulong Marcos. He was on the right direction. Kung hindi po siya nagkasakit, palagay ko po, napakaganda na sana ang takbo ng Pilipinas. Kasi nga, noong magkasakit siya, ay yun po ang kahinaan po ng Pilipino na kapag mabigyan mo ng konting butas lang, no, ang marami sa atin, ay talagang aabusuhin yung kapangyarihan. And that is what happened. And because FM was too sick, no, malala na yung karamdaman niya, hindi niya kayang ituwid, no, ang mga ginagawa ng mga abuso ng mga nasa paligid niya. Kaya po nagka-letse-letse yung kanyang gobyerno noon. Pero tignan niyo na po, no, dito sa Metro Manila, yung mga malalaking ospital, Philippine Health Center, Lung Center, Kidney Center, ano po dyan, no? Yung mga ospital dyan sa Quezon City, pati po ang pagpaplano ng yung dyan sa Quezon City, ay kay Marcos po na utak yun, no? Yung mga design sa mga subway, kay Marcos nag-umpisa yun. Yung mga highway, pati na yung sinasabi ni Ping Lacson na dapat ipakalat, no? Dapat yung pera ng gobyerno dapat ipakalat na sa countryside, no? Para po na mabuwag yung Imperial Manila na tinatawag. Panahon pa yan ni FM, kaya lang hindi lang natupad lahat dahil po na dahil po na nagkasakit siya at umiba po ang takbo ng kanyang gobyerno.